kumbaga, grounded sa kabila ng lahat ng naging tagumpay mo? Siyempre, my family keeps me grounded talaga. Siyempre, pag uwi ng bahay talagang nire-remind talaga sa akin ni Jason na, uy, huwag kang magpiling-piling kay Juan Cabay. At saka may family din sa Jensen keeps me grounded na talagang makikita ko naman ang mga pinsan ko, mga sitwasyon ng family ko. Doon na alam ko naman na hindi ito pang habang buhay ito mga gatos dito. So, they keep me grounded. Kaya nag-enjoy din ako sa buhay ko kung ano meron. Kamusta pala yung anak mo na dengue? Tama ba? Kasi ko parang Jesus name, din naman dengue. Ubo at yung pabalik-balik at lagnat. Yung virus. Yes, yung RSVP ba yun? Oo. So, nag-invite siya ng RSVP. Kaya nga, sabi ko, sana hindi ka na nag-invite. Hindi kami dapat invited dyan sa sakit mo. Hindi, sobrang natakot talaga ako. Siyempre, bunsong anak na po. Pag anak ba, walang kalaban-laban ba yung anak mo? Paano mapunta na lang sa ating mga magulang? So, yun ang takot ko. Medyo na-discarrel ako ngayon week na ito. Walang tulog talaga kakabantay. Yung ubo na parang paaso na. Correct. Tapos 5 araw ba? Ano ba? More 2 than 5? weeks na! Grabe. Pa 3 weeks pala yung sakit na yung RSVP na yun. Kaya talaga ko yun ako, Lord. Thank you, Lord, talaga na pumaling na si Stella. Thank you, Lord. Thank you sa doktor niya. Oh my gosh. Pero at least now, nakapahinga ka ba bago sa launching nito? Yung sabi ko kanina, pahinga ko talaga pag gumaling si Stella. Kahit hindi pa ako literal na nakatulog ng maayos dahil kakabantay sa kanya. Pero basta gumaling na nawala na yung worriness ko sa anak ko na in Jesus' name. Amen. Amen. Pero nakakatuwa kasi yung lineup ng guests mo this season, kahit si JK pa lang ang alam namin, parang no holds barred, parang ganyan Yes, no holds barred talaga. Alam mo, kakasabi ko no holds barred, hindi ko pa rin alam ano ibig sabihin nun. Pero sige na, laban lang. JK, meron tayong Kyle, meron tayong Cici Rondina, may sports tayo. Meron tayong Kiana from Drag Race Philippines. Meron din tayong Jazz from Pinoy Big Brother. Ay, bongga. Si Jazz at saka si Binsoy. So lahat na naka-line up na yan dyan ang mga miss. Sylvia Sanchez, andyan, at saka si Jenna. Wait lang, kasi dati, di ba, kinikwento mo na parang natututo ka from sila Chris. Ngayon, sa'yo na natututo yung mga stars. Di ba yung mga bagong pumapasok sa showbiz? Ano sinasabi mo sa kanila pagka, yun nga, nakakasalamuha ka nila? Thank you, Lord, naman na parang gano'n na ang kuan ko ngayon. Thank you, Lord. Pero sobra akong generous naman sa kapag may karkagaya ng mga housemates na lumabas, sabi ko, tanungin niyo lang ako kung may gusto kayong tanungin, kung may problema kayo. I-message nyo lang sa Ate Melay nyo kasi andito ako to kuan sa inyo. I love it. So, ito naman ang mga rules natin ng mga ate, kahit sila naman ang next generation na papalit din sa atin. Ay, yung nakakatuwa sa'yo kasi parang yung show mo kahit na isa sa mga dialect natin sa Pilipinas yung talagang ginagamit mo rito, tayo, yung buong Pilipinas napatutok mo. So, thank you so much naman, Miss MJ. Salamat naman. Diba? Kahit nagtatagalog ka diba? Thank you, Lord. Saka, very clear, alam mo yung very kakaiba talaga na ang show ko Bisaya pero yung mga press ko mga Tagalog. So alam mo yun, thank you Lord for this blessing. Parang nakakaintindi na nga kami ng Bisaya. I mean, nakakaintindi ako pero I don't speak it. Yes. Pero 'di ba, parang ang galing nung conversation, nakaka-catch up lahat. Yes, thank you so much. Napopromote. Thank you so much sa lahat ng mga Kuanisens na talaga namang kumagat dito, and thank you so much sa mga Kuanisens na mga Tagalog na kahit hindi nakaintindi, nakatutok pa rin siya sa amin. Sana mga nakpatono na show na iba na parang kahit Bisaya acting, pa din. na Bisaya pa rin, para mas dumami pa yung ganitong klaseng pag-promote ng mga thank you din sa mga Tagalog na Bisaya sa pag-appreciate sa mga Bisaya na mga of course. Oo. Kasi diba, naalala mo dati, hindi, tsaka diba dati, parang maubos na sila. Hindi, pero diba dati, parang naaalala mo, Melay, kinokorek ka pagka ganun. Pero hindi accent mo yun How proud are you doon sa Bisaya accent? I'm so very proud na this season of my life, hindi na siya yung parang pag nag-acting ako dati, yung Bisaya, yung accent mo, hindi na siya ganun. Parang nililive ko na my own life in Jensen. So, sobra akong happy at sobrang napaproud ko din yung mga Bisaya na nadadala na sa national yung kanilang mga kuan namin, mga tangkilikin namin ang sariling pagka-Bisaya namin dito sa national. Kasi naalala mo, di ba, Pilay, pag mga Bisaya pumupunta ng Manila, di ba, parang sabihin mo, ganyan yung accent mo, ang dami mo natutulungan dahil sa ginagawa mo siya mainstream na to own it, to own the accent. And para hindi na rin to own it, at thank you so much, at hindi na rin ginagawa na din na, para yung mga Bisaya, hindi na rin sila parang na-off pag na-correct, parang nagiging enjoy na, parang nagiging positive way na din, natututo na din ang mga kapares ko ng mga Bisaya. Bakit po hindi kaya pero walang